Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, galit na umuwi si Leopard sa kanilang bahay dahil sa ibinalita sa kanya na may nakakita kay Josepino at Celia na kanyang asawa na pumasok sa isang hotel. Pinabulaanan ni Celia dahil walang katotohanan naman ng lahat na yon, kundi kumain lang sila. Ibinalita naman ni Kamuto kay Angkwan na tuwang-tuwa si Pipita sa kanya. Nang hinayang ang binata dahil wala sa tabi niya si Kamuto sa mga oras na yon. Pupunta sana si Juliana sa bahay nila Celia at nagkataon na dumating si Josepino. Pagbukas ng gate ni Pipita, biglang umalis ang kismusang babae. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay! Si Ate Juliana itong paparating ah. Saan kaya siya nanggaling at may dalang basket? Oh, ang sipag mo naman hanggang dito sa labas ng gate. Winawalisan mo pa. Eh marami kasing dahon na nahuhulog. Nakakaya sa mga taong dumadaan. Baka sabihin pa nila tamad ang katulong nila, Mama at Sir. Oh, ano yung dala-dala mo? Bakit? Bibili ka? May kakilala ako, binigyan ako ng tilapia. Wow! Masarap yan! Lalo na pag ihawin yan. O kaya lagyan ng kamatis at sibuyas sa loob. Wow! Malasahan mo talaga. Sige, gawin ko yung sinabi mo. May sasabihin ako sa'yo, pero atin-atin lang ito ha. Kilalang kilala na si Leopard na isang tunay na lalaki. Pero si Josepino, bakla yata. Nako! Sinasabi ko na nga ba? Chismis na naman yan! Ang ibig mong sabihin, chismosa ako? Oh, totoo naman ang sinabi ko ah. Paanong hindi ko sasabihin na bakla si Josepino? Mga kasama niya, puro bakla. Eh, ikaw? Matanong nga kita. Bakit?
Kung ang isang lalaki ay nakipagkaibigan sa mga bakla, ibig mong sabihin, bakla na rin? Uy, hindi ba? Ikaw kasi, madumi ang nasa isip mo. Bawal bang makipagkaibigan ang isang lalaki sa mga bakla? Pilosopo kang katulong ka, ha? Huwag mo akong dinuduro-duro ng ganyan, ha? Ay, saan mo naman nakita si Sir Josepino na kasama ng bakla? O di, saan pa nga ba? Di doon sa parlor. Oh, ano pang gusto mong malaman at itanong? Sige, magtanong ka pa. Ni Juliana ba ang nakasagutan mo sa labas ng gate, Pipita? Ang ingay niya. Paano kasi, madam? Nakita daw niya na ang kasama ni Sir Josepino ay mga bakla. Kaya sinabing bakla na rin si Sir Josepino. Ano? Kaya ang sabi ko naman sa kanya, bakit? Kung bakla ang isang lalaki, kaibiganin niya, bakla rin. Isa na rin siyang bakla. Ganon. Natatawa ako sa sinabi mong yan. Tama ka dyan. At saan daw niya nakita si Josepino na ang kasama ay bakla? Doon daw po sa parlor, madam. Doon pala sa parlor eh. Talagang mga bakla ang nandoon. Beauty parlor nga eh. Gusto mong pumunta sa firing range sa Sabado? O sige, sasamahan kita. Pero hawakan mo ako, baka mabitawan ko ang baril. Ikaw talaga, para kang hindi isang tunay na lalaki. Lalo, hindi ka naman bakla. Ito ba ang bakla? Maganda kasi ang iyong pangangatawan. Alam mo, nung una kitang makita, napagkamalan kitang isang babae. Ang puti mo kasi. Gusto ko ngang umitim eh. Pero ayaw kong mabilad sa araw. Masakit sa balat. At saka hihina ang aking mga mata kapag nabilad ako sa araw. Gwapo niyo talaga sa ganyang ayos. Isang tunay na lalaki ang inyong tindig, sir. Tama ka dyan, Pipita. Itong tindig na to, talagang isang tunay na lalaki. Anong naisipan mong gawin, Leopard? Para kang makikigera sa ganyang ayos mo. Nakasinturon ang iyong pistol at may dala ka pang mahabang armas. Bagay ko naman, di ba, Pipita? Opo. Napansin ko lang yung ergan niya ate yung dala niya. Anong ergan na sinasabi mo? Gusto mo? Subukan ko sa'yo. Ay, Talaga namang ergan. Tignan mo ngang maigi ang dala mo. Oh. Oo nga pala. Akala ko, karbin ang nakuha ko. Saan ka ba pupunta? Sa firing range. Pero wala pa naman si Josepino. Napakatagal. O ano, Pipita, gusto mong sumama sa amin? ay, marami pa akong gagawin, sir. Ikaw talaga kahit kailan. Gusto mo pang isama si Pipita. Pipita, di ba day off mo ngayon? Ha? Ay, oo nga pala, ano? Bakit po, madam? Sabay na tayong lalabas. Kanina pa nakaparada ang sasakyan na yan. Kaninong kotse kaya yan?
Ayon na si Pipita. Binubuksan ang gate. Kung hindi ako magkamali, kay Josefino ang kotse na yan. At bakit kaya laging pumupunta ang lalaking yan sa bahay nila Celia? Bakit kaya? Ito na lang kotse ko ang gagamitin natin papuntang firing range. Talagang makikisabay na ako sa'yo. Kasi gagamitin na Lasali itong kotse ko. Mamasyal daw silang dalawa ni Pipita. Oh, anong dapat ang gagawin ni Pipita? Magliwaliw siya. Oh, may pera ka ba? Gusto mo bang bigyan kita? Ako na lang ang bigyan mo. Ha? Utangin ko naman sa'yo eh. Kahit 5,000 lang. Ano? Uutang ka sa akin? Mas mayaman ka. Bakit ka utang? Joke lang. Gusto kong bilhin yung talangka. Kaya lang, wala silang maipalit sa 1,000 ko. Ipalis sana sa katabi ng nagtitinda para makabenta siya. Hindi daw sila nag-uusap na dalawa dahil lang sa customer. Ay, ganon? Oy! Nandito pala kayo sa tindahan. Oh, masarap yung suso. Pati yung talangka, sir. Sige, mag-usap muna kayong dalawa. Ipagpalit ko lang itong 1,000 ni ma'am. Oh, magkano ba yung binibili nyo? O ako na ang magbabayad. Ay, huwag po. Nakakahiya, sir. Nakita ko kayo sa palengke. Hindi nyo lang ako napansin. Busy kayong bumibili ng talangka. Nilapitan mo sana kami. Hindi ka pa nakakaintindi? Ang sabi ko, malapit lang ako sa inyo. Di nagsalita ka na sana. Bakit naman ako magsasalita? Nandun na nga ako sa palengke. Maingay na doon. Oh, gusto pala ni Celia mag-ulam ng talangka at nilibre pa ni Josefino. Wala kasing panukli yung nagtitinda. Kaya si Josefino ang nagbayad. Oh, baka naman ipagkalat mo na naman yan na nagkita sila dito sa palengke. Ikaw nagsabi niya na, oras na machismis si Celia, kasalanan mo, Pipita. Oh, ba't kaya tumatawag ang iliyong na to? Alam niyang kinamumuhian ko sa tumatawag pa. Kanina pa nagre-ring yung cellphone mo. Bakit hindi mo sagutin? Sagutin mo kung gusto mo. Grabe ka naman. Cellphone mo yan. Bakit akong sasagot? Sino kasi ang tumatawag? Si Ilyong nga. Alam na nga niyang kinasusuklaman ko siya, tatawag-tawag pa. Gusto niya sigurong makipagbati sa iyo. Bakit? Hindi pa ba kayo nag-uusap ni Natorio at Temyong? Siya nga pala. Nagkita kami ni Danilo noon. Pustahan tayo. Hindi yung asawa niyang kasama niya, kundi yung babaeng lapis ang pinagkukulay sa kilay niya. Grabe ka naman. Napaka-pintasero mo. Hindi pa rin tumitigil. Masagot na nga. Hello? Ano? Pupunta ako dyan. Bakit? Marami ba kayong pulutan? Sige. Para wala kang masabi, hintayin mo ako.
Tingnan ko nga kung ano ang gagawin ni Leopard oras na makarating sa kanya ang balitang ito. Ano kaya kung ipamalita ko na may nagbabanta sa kanyang buhay? Tingnan ko nga kung anong gagawin niya. Baka naman nagkukunwari na isa siyang tunay na lalaki. Ay, kayo pala ang nagbubusina, sir. Kala ko kung ibang tao. Ay, Pipita, nandyan ba si Leopard? Hindi pa naman siya umuwi o dumadating. Bakit hindi kayo nagkita? Ah, mabuti naman kung hindi pa siya dumarating. Si Celia talaga ang aking sadya. Josepino! Alika, pumasok ka. Ay, ayan na si madam. Pasok daw po kayo. Isarado ko itong gate. Akala ko, maagang umuwi si Leopard. Nagmamadali kasi. Busina ng busina. Ikaw pala. Alam mo na ba ang balita? Hindi pa. Ano ba yun? Malaki daw ang utang mo sa akin na hanggang ngayon hindi mo pa nababayaran. Ano? Sinong nagsabi niyan? Si Juliana ang nagkalat daw. Sir, magmerienda muna kayo. Salamat, Pipita. Hindi ko alam kung ano-ano ang pumapasok sa kukote ng babaeng yon. Sabihin mo nga sa kanya kapag nakita mo siya. Gusto kong makausap. Matagal na kasing hindi pa nagagawi dito sa bahay. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa kanya. Mahilig mag-imbento. Si Pipita yung nakatayo sa may harap ng gate. Ako yata ang inaabangan. Nakarating na kaya sa kanila ang chismis? Aawayin niya kaya ako? Ha! Hindi ako natatakot sa iyo, Pipita. Lapitan ko nga. Magandang araw sa iyo, Ate Juliana. Saan ka galing? Anong pakialam mo kung saan ako nanggaling? Akala mo kung sino kang nagtatanong katulong ka lang. Kwan kasi. Gusto ka daw kausapin ni Madam. Halika, pumasok ka. Tikman mo daw yung niluto niyang bibingka. Aanhin ko yung bibingka na niluto niya. May pera naman akong pambili ng bibingka. Ganito po yun. Gusto kanyang kausapin ni Madam. Kasi sinabi mo daw kay Sir Josepino na may utang si Madam Celia sa kanya na napakalaging halaga at iyon ang pinagkakalat mo. At anong pakialam ko dyan sa utang na yan? Humanda sa akin ang Josepino na yon. Makita niya. Aga kang umuwi ngayon, Leopard. Wala ka bang gagawin ngayon? Talagang sinadya kong umuwi ng maaga ngayon. Makikipagkita ako kay Juliana. Sumosobra na ang babaeng yon. Sinabi ko rin kay Pipita na gusto ko rin makausap. Pero umiwas siya. Pero kung ako sa'yo, wag mo nang patulan. Alam ng mga tao ang totoo. Teka. Ano ba yan? Isang batang babae daw ang nag-abot kay Pipita niyan at pinabibigay sa'yo. Tapos na ang Christmas. May nagbigay pa ng regalo sa akin. Buksan mo nga. Hinintay lang kita para mabuksan. Sandali. Bubuksan ko na.
Ano to? Bulaklak. Oh, sandali. Bulaklak ng patay ito May laso pang nakalagay. Para sa patay ito. Nakakatindig balahibo. Pero, bakit ako matatakot? Lalaking tunay ito! Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.